Pagka doon nagbayad ka sa may 5 loan applications na 'to, may posibilidad na hindi ka na nila pautangin or bumaba ang credit limit mo sa kanila. So kung na-experience niyo na yung mga ganitong klaseng scenario is comment down below kung ano yung mga loan applications na yon. Pero ngayon nga is i-share ko sa inyo yung 5 na loan apps na may mga nakikita ko online na ganito nga daw yung na-experience nila. So i-share ko na nga din kung ano yung na-experience ko personally pagka nag-apply ako dito at dahil repeat borrower na nga ako sa mga share ko sa inyo, ayan, sasabihin ko din kung ano yung positive and negative feedback ko dito sa mga 5 loan applications na to. Pero syempre, share ko muna sa inyo itong aking tripod. Kung kayo ay nag-i-start mag-affiliate o kaya nag-i-start kayo na maging content creator, ito yung ginagamit ko nga na auto face tracking. Meron siyang auto face tracking dahil meron siya ditong camera. And meron din kayo ditong button na pipindutin pagka gusto nyo na ayan, pagka ganito, ibig sabihin na itatrack niya yung face nyo. Pagka ganito naman is hindi. So, eto, meron siyang camera dito and pagka naglagay kayo dito ng cellphone nyo, ayan, madedetect niya. Pagka naglalakad kayo, ayan, gaganon-ganon siya. Iikot-ikot siya, o, diba? So, kung mahilig din kayong mag-travel, perfect sa inyo itong TNW na merong auto face tracking nga na tripod. So, sobrang taas din na to. And 360 degrees nga ang kaya niya. So, ayan. So, ganyan siya kataas and natataas pa. So, ayan. O, diba? Napakataas niyan. Super bongga na to. So, meron din siyang pa-remote na ganyan. And pwede nyo na siya ditong ilagay pagka ayaw nyo naman ng the remote. O, diba? Super bongga. So, ilalagay ko yung link dyan sa may gilid. I-check nyo na lang. Ayan, sobrang worth it ng pera niya dyan, guys. Sobrang ganda ng quality na to. Basta TNW, ayan, super nice ng quality. So, unahin na nga natin. Ayan, may nagsabi nga dito na ang Tala loan application daw. Ayan, sabi niya dito, akala ko tataas ang credit ko pag early payment pero biglang denied next application. May isa pa, nagbayad ako ng mas maaga pero nung next loan ko, mas mababa na ang amount. So, sa experience ko naman dito, since October 2017 pa nag-a-apply dito sa Maytala, na-reach ko na din yung kanilang pinaka-maximum na naipapaloan, which is 25,000 pesos. Hindi ko naman dito naranasan na, ayan, biglang bumaba yung credit limit ko. Pero, ang isa na masasabi ko is medyo matagal yung pagtaas dito ng credit limit. Pero worth it naman dahil pagka inalagaan mo yung account mo dito, ayan, talagang mag-i-improve yung credit limit mo. Pero yun nga lang, meron talagang mga users na pagka, ayan, sobrang agang-agang magbayad, ayan, mga 2 days, 3 days, binabayaran na ng one-time full payment nga, na advance yung kanilang loan application is nakaka-experience ng mga ganito. So, ito nga yung possible daw na reason. Ayan, so mas gusto daw ng system nila ang on-time payment, hindi sobrang aga. And isa pang possible is kapag walang interest na nakokolekta, minsan bumababa ang risk score. Pero ang kainaman nga naman kasi dito sa Maytala is napaka-flexible. Pagka nga naman kasi nag-super early payment ka, maliit lang yung madadagdag na daily service fee mo. Which is sobrang liit lang. Kung kailan mo lang siya nagamit, yun lang yung tatakbo na daily service fee. Which is maganda din naman sa may part ng users. Kaso nga lang, meron pa din ganitong scenario. May posibilidad na bumaba ang iyong credit limit or matagalan yung pagtaas mo ng credit limit. Kaya kung ako sa inyo, wag sobrang aga. And meron nga din ako nabasa dito na dapat daw pag mag-early repayment ka, make sure lang na, ayan, 3 days or 5 days before your due ka, mag-advance ng payment. So, ayun, pagka nag-try kayo dito sa Maytala, wag sobrang aga na isang araw pa lang, babayaran mo na siya ng, ayan, isang bugsuan. So, ayun, kung mag-early ka man, mga 5 days or 3 days before your due, saka ka mag-go. Which is ako, ganun din naman yung ginagawa ko para mas bumaba yung aking daily service fee na babayaran. Siguro yung pinaka na-advance ko dito is mga 1 week before my due date, nun ako nagbabayad, nun ako nag-early nga na repayment. So, ayun, kung ako sa inyo, huwag kayong sobrang aga dahil posibilidad nga na ganito din yung mangyayari sa inyo. So, ang pangalawa nga is yung kasyalo or kasyalo. So, sabi dito, nag-full payment agad ako. Tapos, hindi na ako na-approve ulit. Pangalawa, mas okay pa raw pag sakto sa due date magbayad. So, ganun nga din yung ginagawa ko. Doon talaga ako sa may due date ko nagbabayad. At yung pinaka-common nga dito na complaint na nakikita ko is biglang not eligible daw ang status pagkatapos ng early payoff. So, kagaya nung doon sa may, ayan, Tala, wag sobrang aga. So, ayan, mga 5 days, 3 days before your due date o kaya on-time payment talaga nun kayo magbayad para may possibility na
para mas mataas ang possibility na tumaas pa ang iyong credit limit. So next na nga dito ay ang Mr. Cash. So sabi nga dito, nang nabasa ko online, nag-advance payment ako, pero next loan ko mas maliit. At yung isa pa, parang hindi rewarding ang early payment sa kanila. So sa may experience ko naman dito sa may Mr. Cash, yes, na-experience ko din yung ganito na bumaba din yung aking credit limit. Pero dahil patuloy pa din ako naglo-loan sa kanila is na-offeran naman ako ng multiple na loans. Ayan, na-offeran ako ng mga hanggang 3 sunod-sunod yan, sabay-sabay na apply. And na-okay naman, ayan, nag-a-approve naman sila. Yun nga lang, hindi siya sobrang laki. Ayan, medyo matagal din yung pagtaas ng credit limit dito, pero nag-o-offer nga sila ng multiple loans na. At ewan ko ba dito sa may Mr. Cash, ayan, siguro iba-iba yung gusto ng mga agents dito dahil dito yung sabi sa kanila is ayaw nang nag-a-advance payment. Pero marami namang text ng text at tawag ng tawag na ayan, i-advance mo na yung pagbabayad mo. So ako naman na-experience ko din yun, may mga tumatawag ng mga 3 days, ayan, mga 3 days, 4 days bago yung due date ko, ayun, na nagpapa-advance na sila ng pagbabayad. Pero yung ganito nga na nasa 5 days pa lang, ayan, binabayaran na nila agad-agad, mas lumiliit yung kanilang credit limit. So kung ako sa inyo, wag sobrang aga. Kung gusto nyo, antahin nyo na lang kung kailan may tumawag sa inyo, tapos nun kayo mag-advance ng payment. Para kung gusto nyo man na magpatuloy ng paglo-loan sa kanila, ayan, ma-aprobahan ulit kayo. At ang next na nga, dito sa my G loan. So, eto, lagi na lang pagka nag-a-advance ako ng payment. Kasi naman, pagka nag-advance ka ng pagbabayad sa kanila, meron ka namang reward na matatanggap. Dito ka guys, sa my G loan, meron silang pa-cashback pagka nag-early repayment ka sa kanila. And, kagaya na sabi ko sa inyo, lagi nakaka 1,600 plus ako dito pagka nag-early repayment ako. And ayan, hoping na pag nag-early repayment ka, mas tataas yung credit limit mo sa may next na application mo, which is hindi nangyayari sa may pinaka-account ko dahil hanggang ngayon nasa 10,000 below pa din yung credit limit ko. O di ba? Ewan ko bakit ganon, di ba? Di ba pagka dapat mag-early repayment ka, mas malaki ang chance mo na ma-aprobahan. Pero hindi natin alam kung bakit ganito. Pero sabi nga nung ilang users dito na nabasa ko online ay pagkatapos bayaran ng maaga, ayan, bumababa ang credit limit. At isa pa, may nagsabi nga na pagkatapos masettle lahat ng utang, ay bumaba ang limit at minsan ay hindi na nga daw nagpapautang ulit. So, hindi ko pa naman naranasan na hindi na nila ako pautangin dahil nag-early repayment ako. So, eto, sure na sure talaga pagka nag-early repayment ka sa akin sa may account ko, mababa talaga. Mababa or kumisan the same lang yung amount. Kung 5,000, 5,000 pa rin. Pero yung una ko yatang apply sa kanila is 7,000. Tapos nung nag-early repayment ako, naging 5,000. Hanggang ngayon yata ganun pa din. O diba? Hindi pa din siya talaga tumataas. So ayun, legit to. Nakakaloka, di ba? At ang next na nga or last natin ay si Mabilis Cash. Eto, sure na sure din, di ba? At kung na-try nyo na, yung 5 nabanggit ko dito is comment down below kung nag-early repayment kayo sa kanila at bumaba din ba yung credit limit nyo or hindi na din kayo napautang. Pero eto, si Mabilis Cash talaga pagka nag-super advance ka dito, yung kasunod mo is hindi ka na nila pauutangin ulit. Yun yung pinaka-worst. Pero meron dito, bumababa yung kanilang credit limit. And ako din, na-try ko na din dito. Pero on time naman akong magbayad. So yung tinaas naman nito, nung on time ako magbayad is nasa times 3 naman. So yung dati 300 pesos, mas lumaki, mas nag times 3 yung aking next na loan dito. Kaya dito, wag kayong mag-a-advance ng payment dahil may pagka-moody talaga itong si Mabilis Cash. Kaso nga lang, ayan, hindi na ako dito madalas nag-a-apply ng loan dahil marami pa silang mga hinihingi na ayan, other information sa'yo para mas tumaas daw yung credit limit mo. Kagaya nga ng mga iba't ibang klaseng verification. Ayan, SMS authentication, and phone number. Ayan, yung SSS, Pag-ibig, marami pang iba. Kaya hindi na ako dito madalas mag-apply ng loan. So yun yung 5 loan applications na madalas kong makita na pagka nag-early repayment ka is talagang bababa yung credit limit mo at ang pinaka-worst ay hindi ka na nila i-approve ulit. So, kung ako sa inyo, kung magsisettle kayo, kung mag-a-advance kayo ng payment, ayan, mga 1 week, mga 5 days, 3 days before your due date, or on time. Dahil wala namang masama, dahil pagka nag-on time ka, hindi pa naman yun madadagdagan na pinaka-penalty dahil on time ka namang nagbayad. So, ayun, iwasan natin yung sobrang aga.
para hindi nga din natin maranasan, lalo na kung super legit na mga ina-applyan natin. Pero pagka nga mga bangko naman yung mga na-applyan nyo, mas okay na, ayan, advance yung pagbabayad nyo para hindi masira yung pangalan. Dahil dito nga, pagka mga banks naman, yung mga hindi nyo naalagaan na application nyo or mga nautangan nyo, may possibility na makita nung iba pang mga a-applyan nyo na loan din, na hindi kayo agad nakabayad dito sa may bank na una nyo na-applyan. Kasi nagre-report sila sa may CIC, at makikita nga nila doon na ikaw ay, ayan, may pangkat na history ng pagiging borrower. So, yun, maapektuhan yung mga future loans nyo pa sa ibang bank. So, ayun, kung meron pa ako dito na hindi nabanggit na ayaw mag-advance payment, ayan, ayaw magpabayad ng sobrang aga, is comment down below at kung hindi na din ba kayo na-aprobahan after nyo mag-early repayment sa kanila. So, ayun lang. Thank you for watching and see you on my next vlog. Bye!